Level up na si Fino sa team training na sumasabay sa mga kuya niya at namamanis pa. Pagpasa sa kanya dito, iwan na iwan si JM. Maging sa actual 5-on-5 na talagang team training ay kasali siya. At ang malupit dito, siya ang tumapos ng ensayo. Nung nakaraan, medyo maraming nakita na yung bullies natin. Medyo matagal ko na rin kasi silang hindi na ipapakita dahil ang dami kong ginawa. Pero hindi naman sila nawala at ito nga, binila namin sila ng mga dog food. At yung dating tuta, tingnan nyo guys, ang lapad-lapad na. Guys, commercial muna tayo. Naka-order na ba kayo ng Toy Story Collection? Kasi kung hindi pa, pwede pa kayo mag-order. Click nyo lang yung link sa comment section natin. And sa pag-order nyo to guys, makakatulong kayo ng malaki dahil lahat po ng kinikita nito ay ginagamit natin para sa mga mission, para sa Panginoon. Kaya ano pang hinihintay guys? Order now and get your Toy Story Collection. So anyway, bago natin ituloy ito ay meron po muna akong gustong i-share sa inyo. Sabi sa Proverbs 11 verse 6, ang pamumuhay ng taong matuwid ang magliligtas sa kanya. Ngunit ang hangad ng taong mandaraya ang magpapahamak sa kanya. So ilang beses ko na rin itong na-mention. Pag sinabing matuwid, ito yung mga taong nabubuhay para sa Panginoon. So isa lang ang ibig sabihin. Lahat ng mga taong hindi nabubuhay para sa Panginoon, hindi sila matuwid. Hindi rin ito yung tungkol sa pagiging mabait lang. Dahil maraming mabait na tao, pero hindi naman sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang taong matuwid ay hindi lang basta mabait, kung hindi isinuko na ang buhay sa Panginoon. Sabi din dito, ang hangad ng taong mandaraya ang magpapahamak sa kanya. Guys, lahat tayo masama, lahat tayo madumi, lahat tayo makasalanan, at lahat tayo naranasan maging mandaraya. Kahit isipin pa natin na sobrang bait natin, wala tayong kasalanan. Naging mandaraya tayo hanggat wala tayo sa Panginoon. Baluktot mag-isip ang taong wala sa Panginoon. Pero hindi niya alam yun. Kahit graduate ka with honors, presidente ka ng isang malaking kumpanya, ay meron tayong nature ng pagiging mandaraya dahil sa Panginoon lang talaga tayo magiging matuwid. At ang pamumuhay ng taong nasa Panginoon ang merong totoong kaligtasan. At sana po ay malinaw at naintindihan niyo po talaga ang mensahe ng video na to. Praising His eternal name out loud, Jesus! Ang beses nagulat ako sa report na nakuha ko. Aba, itong si Kuya Fino sumasali na sa team training. Nakakatuwa naman yun, dati pinipilit siya. Pero ito, sariling siya na yung nagdidesisyon. Ang cute-cute naman na itong si Fino. Gusto ata ng pangatlong jamuran. Kaso lang babalik na sa bayo, hindi pa tapos, mag-jogging ka pa. Maya-maya lang ito na mag-uumpisa na sila mag-ensayo. Pati yung stretching kinukumpleto. Naku, kung dati to, pahirapan to. Pero ngayon mukhang talagang nag-e-enjoy na siya. At team training to guys, mamaya sasabay din siya sa 5-on-5. Magiging defensive player tong anak ko. Kaya lang ang sakit sa tenga nun. Ginanon mo lang yung jamurat na hinanap ng ilang buwan. Okay din talaga na nakakasabay na siya sa mga gantong klaseng ensayo. Dito naman nagulat ako kahit isipin kong pinagbibigyan siya ni Fritz. Aba, umistep, baka layo nun, muntik pa pumasok. Eto na, dito ko na nakita na merong galaw, pumasok yung layup. Maya-maya lang, ito malupit. Pag drive niya, kaliwa naman. Kung pumasok yan, ako, pangatlong jamurat mo na sigurado. Pero at least sinubukan niya, first time niyang gawin yun, kaliwa layup. Ito yung sinasabi kong kasama na siya sa team training. Yung rotation nito sa depensa nakakalito. Minsan ikaw yung habol sa gitna, minsan sa wing. Pero dito, napapansin ko, nakakasunod siya. At eto na, tatapusin na ni Fino ang team training. Like what I said guys, sobrang nakakatuwa na ganito yung environment niya. Ating umiiyak sa ensayo. Ngayon, naghahanap na ng ensayo. Praising His eternal name out loud, Jesus!